Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga minamahal. Ito po ang inyong kapatid, kay Cristo, Pastor Vic Reyes, na muling nag-aanyaya sa inyo na sama-sama nating pag-aralan at pagnilayan ang salita ng Diyos ngayong araw ng Panginoon. Sa kalagayan at mga nararanasan ngayon sa ating panahon, walang makapagsasabi o makatitiyak kung ano ang ating bukas. Gayunpaman, naniniwala po ako na sa mga panahong tulad nito, napakahalagang pagnilayan at pag-usapan ang tungkol sa kasalanan at kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Ang salitang kaligtasan po ay halos 530 beses na naulit sa banal na kasulatan. At ako po'y naniniwala na ang bilang na ito ay nagpapahiwatig o nagsasabi na kailangan ng bawat tao ang maligtas. Ang tanong ay saan? Una, sa kanilang mga problema na nararanasan sa mundong ito na nagdudulot ng takot. At ang pangalawa ay sa kanilang mga kasalanan para naman sa araw ng bukas pagharap natin sa Panginoon. Kung minsan, nanilimutan na ng marami ang kahalagahan ng kaluluwa ng isang tao. Hindi na aalintana ng iba ang mga panahong tayo ay haharap sa Panginoon. Pero sa mga pagkakataong ito, ay nais ko po na pag-usapan natin ang mga bagay na ito. At marahil ang isa sa mga tanong na po pwede kong itanong sa bawat isa sa inyo, sa iyo, ay nais mo bang maligtas? Una, sa kasalanan. Kung nais natin na maligtas sa kasalanan, kailangan natin na angkinin at maunawaan na tayo po ay nagkasala. Dahil kung hindi natin ito malalaman at aangkinin na tayo ay may kasalanan, hindi mo rin madarama ang biyaya ng Panginoon. Hindi mo madarama na meron kang malaking pangangailangan sa iyong kaluluwa. Dahil kapag nakita mo ang iyong pangangailangan ay mismong ikaw ang makakadama sa iyong sarili na meron kang malaking pangangailangan, malalaman mo na ikaw ay makasalanan. Kapag nalaman mo na ikaw ay makasalanan, doon mo lang mababatid ang tunay na kahulugan at kahalagahan ng pagkamatay sa krus at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo para sa iyong kaligtasan at ng iba pa mula sa kasalanan. Hindi lamang ikaw. Sinasabi ng Biblia ng lahat ay makasalanan. Ayon po ito sa sinasabi sa Romans chapter 5 verse 12 na ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao. At ang kamatayan ay pumasok
dahil sa kasalanan. At ang kamatayan ay lumaganap sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Ang isang tao na tinutukoy po dito ay si Adan. Mula sa kanya nilikha ng Diyos ang lahat ng lahi sa mundo. Sabi po sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 17, versikulo 26, ganito ang sinasabi, mula sa isang tao nilikha niya ang lahat ng lahi sa buong mundo. Itinakda niya sa kanila ang kanya-kanyang hangganan. Si Adan ang nagkasala. Totoo po yun. Pero lahat ay naapektuhan. Ito po yung tinatawag sa English na principle of representation. Ang tao ng Diyos na si Haring David ay naniniwala sa bagay na ito. Sabi po sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 51, versikulo 5, ako'y masama na buhat ng isilang. Makasalanan na ng ako'y iluwal. Ang paniniwalang ito ang kumilos kay Haring David upang lubos niyang maramdaman ang kanyang malaking pangangailangan sa Panginoon. Mayroong mga tao na kakaiba ang tingin sa kanilang sarili. Sinasabi nila na sila ay walang kasalanan. Kaya hindi nila kailangan ang mga ganitong pag-aaral. Hindi nila kailangan na may involved sa isang relihiyon na nag-aaral ng salita ng Diyos dahil wala naman silang kasalanan. Meron pong ganitong mga tao. Pero ang tanong, ganito rin ba ang tingin mo sa iyong sarili? Kung gayon nga, ang tingin natin sa ating sarili, sabi ng Biblia, ikaw ay isang mandaraya at wala ang katotohanan sa iyo. Sabi po sa salin ng New International Version, 1 John chapter 1 verse 8 ay ganito. If we claim to be without sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Kung sinasabi daw po natin na tayo ay walang kasalanan, dinadaya daw po natin ang ating mga sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Ang salita ng Diyos, ang may sabi niyan, nililinaw sa atin ng salita ng Diyos na kung mayroon mang tao na nagsasabi na siya ay walang kasalanan, ang tao daw pong yon ay isang sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. At dahil diyan, sa ganyang maling pagkaunawa, kung meron mang pagkaunawa ka na ganito, kailangan mong magsisi at tanggapin na ikaw ay isa ring makasalanan. Ang salita ng Diyos ay tumutulong sa atin upang lalo nating mabatid na tayo nga ay makasalanan sa pamamagitan ng 4 na bagay. Una, kung ikaw ay tao na nakakaramdam ng takot. Sabi natin, ang takot ay kung minsan pangkaraniwan yan sa atin bilang tao at talagang maraming kinatatakutan sa mundo na iba't iba ang mga tao. May mga takot sa sakit, no? For example, sa virus ng COVID-19,
Ebola virus. So, ano pa, meron pang mga takot sa kanilang kapwa-tao. Okay? Merong takot sa asawa. Sabi nga, maraming mga kinatatakutan. Pero anumang bagay ang ating kinatatakutan, ito'y nagpapatunay na tayo po ay may takot. At kapag tayo po ay may takot, ito'y nagpapatunay na tayo ay makasalanan. Ang pagkakaroon po ng takot ay hindi pangkaraniwan o likas sa tao noong ito po ay likhain ng Diyos. Nagsimula lang ang takot nung si Adan ay kumain ng bunga na ipinagbabawal ng Diyos mula sa puno ng pagkaunawa ng mabuti at masama. Doon po nagsimula ang pagkatakot ng tao. Sapagkat nang sila ay likhain ng Diyos, naroon ang kanilang karapatan, naroon ang kanilang kalayaan, at maging yung magandang pakikipag-ugnayan sa Diyos ay naroon din. Hindi lang Panginoon ang tingin ni Adan sa Diyos, kundi isang kaibigan. Hindi alipin ang tingin ng Diyos kay Adan, kundi isang mabuting katiwala. So, ganun very close ang kanilang relationship, at dahil naroon ang kanilang magandang pakikipag-ugnayan sa isa't isa, ang taong si Adan ay walang takot sa Panginoon. Kailan nagsimula ang takot? Matapos na si Adan ay kumain ng bunga ng punong kahoy ng pagkaunawa ng mabuti at masama. Matapos silang kumain, si Adan po ay nagsimulang magtago sa Diyos. Kung kaya ang lahat ng tao ay nakakaramdam ng takot, sakit, takot sa sakit, no? Takot sa kamatayan, takot sa impyerno. Minsan, sabi nga meron ding ang iba may pagkatakot sa ibang pagkatakot sa Diyos kaysa banal na pagkatakot. Okay? At huwag natin sabihin na hindi tayo natatakot. Lahat po ng tao, kahit na sabihin natin na magpakatapang-tapang, darating at darating ang time na siya po ay natatakot. At dahil sila po ay natatakot o matatakot, ito po ay nagpapakita na sila man ay lahi ni Adan. At sila din ay makasalanan. Pangalawa, kung ikaw ay kabilang sa pamilya ng tao, ano po? Nagpapatunay na ang isang tao ay makasalanan kung siya ay kabilang sa pamilya ng tao at hindi sa unggoy. Pero sabi nga nung iba unggoy man ay salbahe rin. Kung sa pamilya ng hippopotamus, papayag ka? So, hindi, ano po? Pero ang totoo, biblically, pamilya talaga tayo ng tao. Ang tao ay kasama sa pamilya ng tao. Sabi nga ng Panginoon kay Nicodemo, ang ipinanganak ng laman ay laman, at ang pinanganak ng espiritu ay espiritu. Ibig sabihin, iba yung kapanganakan ng tao sa kapanganakan sa pamilya ng Diyos. At bilang tayo ay bahagi ng pamilya ng tao, ang formerly father natin ay si Adan. Biblically, pinakikita po talaga dito na tayo po ay lahi ni Adan. Siya yung kumakatawan sa sangkatauhan. At tungkol sa pagiging tao, ganito po ang sabi ng Biblia sa Ecclesiastes
Kapitulo 7, versikulo 20, ganito po ang ating mababasa. Sabi po dito, there is not a righteous man on earth who does what is right and never sins. Ano po sinasabi? Ano po sabi? Ang sabi po diyan ay wala daw taong nabubuhay sa daigdig, ano? Na gumawa ng mabuti o gumagawa ng mabuti na hindi nagkasala. Ibig sabihin, kahit tayo ay mabuting tao, nakakagawa ng mabuti sa harapan ng Diyos, pinatutunayan ng Biblia na dadating ang time na tayo po ay magkakasala. Bakit po? Sapagkat sabi sa Romans chapter 3 verse 10, as it is written, there is no one righteous, not even one. Nasusulat daw na walang matuwid, wala kahit isa. In other words, dahil tao ka, o dahil tao tayo, kahit gumagawa ka ng mabuti, magkakasala ka pa rin. Dahil tayo ay lahi ng makasalanan si Adan. Ang kasalanan ay may dalawang uri. Ang isa ay yung tinatawag na original sin, dahilan kay Adan. At dito pa lang sa kasalanan ito ni Adan, ang tao ay nahiwalay na sa Diyos. Si Adan pa lang ang nagkasala, ang tao po ay nahiwalay na sa Diyos at nakaranas na ng kamatayang pisikal. Kung atin pong matatandaan, doon sa paraiso ng Eden, very close yung kanilang relationship. Pero noong si Adan po ay nag-commit, o ang tao ay nag-commit sa kasalanan, ang uno pong pinatay ng kasalanan ay yung good communication ng tao sa Diyos. Pinalabas sila ng Diyos sa paraiso dahil nga sila nakakain ng bunga ng punong kahoy. Ngayon, sila po ay pinalabas ng Diyos sa paraiso. At simula noon, sila po ay nakaranas ng sumpa galing sa Panginoon. Sinumpa po sila ng Panginoon at dahil sa kasalanan, yung magandang pakikipagrelasyon ng tao sa Diyos ay naputol. Yun po yung unang kamatayan. Kamatayan ng relasyon ng tao sa Diyos na pinagmumula ng buhay. Kaya yung mga tao sa munod, pa kay Adan, kung manalangin, kung makipag-usap sa Diyos, parang ang layo-layo ng Panginoon. Kailangan pang pumikit at kapag tayo nananalangin, parang inaapuhap natin kung nasaan ang Diyos. Sa pasimula ay hindi po ganon. So pinutol ng kasalanan ang mabuting pakikipagrelasyon sa Diyos. Pangalawa, dito nagsimula ng tao ay makaranas ng physical na kamatayan. Kung atin pong matatandaan, ang sabi ng Panginoon sa tao, kay Adan, sa oras na kayo ay kumain ng bunga ng punong kahoy na yan, ay pinagbabawal ko sa inyo, kayo ay walang pagsalang mamamatay. Ibig sabihin, wala pong kamatayan ng tao. Pero nung sila po ay nag-commit sa kasalanan, kung sila po ay nagkasala, nakaranas po ang tao ng kamatayang pisikal. Pangalawang kamatayan, pangalawang uri ng kasalanan, yung tinatawag po na actual sin, na ginagawa naman ng tao o natin sa pamamagitan ng ating isip, sa pamamagitan ng ating pananalita, sa pamamagitan ng ating gawa. At siya nagdadala at humihila sa isang tao palayo sa Panginoon patungo sa kamatayang walang hanggan. Yung pong kamatayan sa impyerno, yun po ay bunga na ng hindi pagsunod natin sa Diyos.
Kung tayo po ay may minanang kasalanan kay Eva at kay Adan, at yung pong kasalanan yun ay nasa sa atin, kakasala tayo, ibig sabihin buhay ang kasalanan na yun. At ang kasalanan ito ang naglalayo sa atin sa Panginoon. Hindi natin ini-entertain ang Panginoon. Sabi nga, bagaman yung mga hintil ay hindi sakap ng batas ni Moses, pero hindi po sila makakaiwas sa parusa ng Panginoon. Sapagkat yun pong kalikasan na nagpapatunay na mayroong Diyos ay hindi po inangkin o kinilala ng mga hintil. Manapay pinalitan nila ng kasinungalingan ng katotohanan. Sabi po sa Romans chapter 1 verse 18. Pinalitan ng mga kasinungalingan ng katotohanan at sinamba ng mga tao ay ang mga nilalang sa halip na ang lumalang ang papurihan at pasalamatan. At dahil doon, ipinakita ng Diyos ang kanyang matinding puot. Lalo pat nagpatuloy at sabi nga ay ang mga lalaki ayaw na makipagtalik sa kapwa lalaki, mga babae sa kapwa babae, kundi sa kapwa babae na lang kapwa lalaki sila nakipagtalik. Ibig sabihin, nag-produce ng maraming kasalanan. Ang kasalanan ito nila Adan at ang kasalanan na nagpapatuloy ang talagang naglalayo sa isang tao para hindi niya lubos na makilala ang Diyos. At dahil doon, ito yung uting-uting nagdadala sa isang tao patungo sa kamatayan. At ito yung tinatawag na actual sin. And I believe na ang bawat isa sa atin ay nakakagawa ng ganitong bagay. Pangatlo, sa mga patunay ng Biblia na tayo ay makasalanan, o ang tao nga ay makasalanan, kung nabubuhay kang may pagdurusa o kahirapan sa buhay. Okay? Kung nabubuhay ka ng may pagdurusa o kahirapan sa buhay. Sabi po sa aklat ng Panaghoy, Kapitulo 3, versikulo 39, bakit tayo nagrereklamo kung tayo'y pinarurusahan kung dahil naman ito sa ating kasalanan? Kung minsan hindi umaamin ang tao sa kasalanan. Kung minsan yung kasalanan itinutolerate niya at kapag itinutuwid yung kasalanan, kahit ang Diyos ang nagtutuwid, nagagalit ang isang tao, ayaw niyang tanggapin ang kasalanan. Kaya sabi po sa aklat ng Panaghoy 39 ng Kapitulo 3, bakit kayo nagrereklamo kung kayo'y pinarurusahan kung dahil naman ito sa ating kasalanan? Ibig sabihin kung dahil sa kasalanan ng parusa, pagtutuwid, dapat natin itong ipagpasalamat. Pero hindi lahat ng tao ay nagpapasalamat sa ganitong mga bagay. At ito po yung nagbubunsod sa isang tao upang magkaroon ng buhay na mayroong pagdurusa at kahirapan. Dito sa mundo na ating ginagalawan, wala kahit isa na walang hinaing. Wala kahit isa na hindi nakakaranas na magkaroon ng sama ng loob. Wala kahit isa na hindi nagkakaroon ng karamdaman o pagdurusa. So kapag ganito ang kalagayan ng isang tao, ito po ay nagpapatunay na tayo nga ay may kasalanan. Saan ba nabuugat ang lahat ng ito? Kasama ba ito ng lalangin ng Diyos ang tao? Ang sabi po ng banal na kasulatan, hindi. Sabi po sa Genesis chapter 3, verse 17 and 19, ang lahat ng ito ay dahil ang tao ay makasalanan. Kung ating pong basahin po natin sa Genesis chapter 3, verse 17. Ganito po ang ating mababasa. Hinarap naman ng Diyos si Adan at ganito ang sinasabi. Ganito ang sinabi.
Pagkat nakinig ka sa asawang hirang nang iyong kainin yung bungang bawal, sa nangyaring ito, ang lupang tanimay aking susumpain magpakailanman. Ang lupaing ito para pag-anihan, pagpapawisan mo habang nabubuhay. Mga damot tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakainin. Verse 19, upang pag-anihan ang iyong bukirin, magpakahirap ka hanggang sa malibing. Yamang sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. So, doon pa lang makikita natin yung pagdurusa ay bunga ng kasalanan. Sinumpa ng Diyos ang tao, maging yung kanilang ikabubuhay ay merong damage. So ito yung nagpapatunay na ang tao ay makasalanan niya. Ano? At sabi po sa Job chapter 5 verse 7, ang tao ay tiyak na daranas ng kahirapan kung paano may alipato na galing sa apuyan. Yung pong alipato, kung makakakita po kayo noong siga, yung mga maliliit na nananamsik na mga baga, ang tawag po doon ay alipato. Matandang salin. Yun po ay alipato. At wala nagsiga na hindi nilabsan ng ganong mga maliliit na apoy. Ang tawag po doon ay alipato. At sabi po sa Job chapter 5 verse 7, ang tao ay tiyak na daranas ng kahirapan kung paanong ang alipato na galing sa apuyan. So, kung gaano yung katotoo, ganon katotoo ng tao ay magkakasala. At ang kasalanan yon ang nagpapatunay na tayo ay makasalanan. Ikaw ay totoong makasalanan. So, pang-apat, kung ikaw ay mamamatay, yung kamatayan po ay nagpapatunay na ang tao ay makasalanan. Kahit nasabihin ng isang tao na siya ay walang kasalanan, pero ang isang bagay na hindi mapapasabalian, tayo po talaga ay dadanas ng kamatayan. Mamamatay po tayo, at ang kamatayan, mga kapatid, mga minamahal, ay nagpapatunay na bunga po ito ng kasalanan. Sabi po sa Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran daw po, sapagkat ang kabayaran daw po ng kasalanan ay kamatayan. Bago po magkaroon ng kamatayan ang tao, sila po ay pinalalahanang mabuti ng Diyos. Kung atin po uling babalikan yung panahon ni Adam, hindi po sila basta kumain at namatay. Hindi po. Bago po gawin ang mga bagay na yon, bago po mag-commit yung tao sa kasalanan, ang Diyos po ay punong-puno ng pagpapaalala, mabuting pagpapaalala sa tao. Sabi po sa Genesis chapter 2 verse 16 and 17, kung atin pong babasahin sa Tagalog, ano po? Sabi niya po sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan. Verse 17, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag mong kakainin ang bungang iyon, sapagkat mamamatay ka kapag ka kumain ka noon. So, yun po ang paalala ng Diyos sa tao. Yun po ang paalala ng Diyos kay Adan bago po sila magkaroon ng kamatayan. At nung po sila kumain ng bunga na ipinagbabawal ng Diyos, bagamat hindi sila agad-agad namatay, no? Hindi para sila inalason, hindi po. Pero yun po, doon po nagsimula ng tao
ay magkaroon ng kamatayan. Napakasarap isipin na kung hindi nagkasala ang tao, ay wala tayong kamatayan. Pero dahil sa kasalanan, nagsimula po ang tao ay mamatay. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Mula noon, ang tao ay nagsimulang magkaroon ng kamatayan, bunga ng kasalanan. At ang bagay na ito ay dala-dala natin magpahanggang ngayon. Kaya wala pong tao makapagsasabi na sila po yung walang kasalanan. Hindi po sila Diyos. Mamamatay sila. Mamamatay tayong pare-pareho dahil sa kasalanan. Mamatay tayo sa physical. At walang sino mang makahahadlang sa bagay na ito. Kahit pa ang pinakamahusay na doktor sa buong mundo, hindi kayang hadlangan ang kamatayan. Bakit? Sapagkat ito po ay itinakda ng Diyos bago pa ang kanyang paghuhukom. Sabi po sa Hebrews chapter 9 verse 27, itinakda sa isang tao ang mamatay na minsan at pagkatapos ay ang paghuhukom. Walang makapagliligtas sa kamatayang pisikal. Walang makaliligtas sa kamatayang pisikal dahil ito po ay tinakda sa atin. Maliban na lang kung dumating ang Panginoon, no? Na buhay pa tayo, purihin ng Diyos. Pero papaano kung hindi? Kaya nga sabi natin, walang makapagsasabi sa atin kung anong araw ng bukas. Dahil until now, marami pa rin namamatay. Dito sa Kalawang, parami ng parami ang naapektuhan ng COVID-19. Hindi natin alam kung ano ang bukas. Mahalaga mag-iingat tayo sapagkat ang pag-iingat ay bahagi ng utos sa atin ng Panginoon. Sabi ng Lord, pag-iingat ka at iingatan ka niya. Pero may mga pagkakataon na minsan nalilimutan natin mag-ingat pero naroon pa rin ang biyaya ng Panginoon. Kaya napakasarap ang nasa sa Panginoon. Pero hindi po ibig sabihin noon ay hindi na tayo mamamatay physically. Itinakda po ito ng Diyos sa atin. Pero yung kamatayang spiritual, dito pumapatak ang bagay na ating pinag-uusapan. Nagsisimula lang tayo sa pag-alam ng kasalanan natin. Dahil ang kasalanan po ay kailangang angkinin natin. Ang pagiging makasalanan kailangang angkinin natin. Dito magsisimula ang makita natin yung ating pangangailangan sa Diyos. So, walang makapagliligtas sa kamatayang pisikal. Lahat ay nagkasala. Kahit na siya mamatay sa katandaan, o mamatay bunga ng sakit, o mamatay sa aksidente, o mamatay sa iba't ibang sakuna, ang tunay na ugat ng kamatayang ito ay ang kasalanan. Ay, namatay yan sa ganito. Pero ang pinag-ugatan po noon ay ang kasalanan. Kaya kapatid, kaibigan, kung ang apat na palatandaan na ito ay nasa sa iyo, nararapat na ipahayag mo ito sa Diyos at angkinin sa kanyang harapan na ikaw din ay makasalanan. Tandaan mo ang sinabi ni Jesus sa Mark chapter 2 verse 17. Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit lamang. Ang ibig sabihin ng Panginoon, kapag ka sinasabi mong wala kang kasalanan, wala kang sakit, at hindi mo kailangan ang Panginoon. Kaya sa bahagi ng ating pag-aaral, ang sino mang hindi tumatanggap na siya ay makasalanan, hindi rin siya makatatanggap ng kaligtasan ng kanyang kaluluwa mula sa Panginoon. Sa makatuwid, ang pagkaunawa ng isang tao na siya ay makasalanan ang pinakaunang hakbang para sa kaligtasan. Kung atin pong maalala,
yung isang magnanakaw sa tabi ng ating Panginoon nang siya po ay ipako sa cross. Ang sabi po doon ng magnanakaw, doon sa kanyang kapwa magnanakaw na nanunuya sa Panginoon, ay hindi ka ba natatakot sa Diyos? Yun yung sinabi niya. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Siya'y pinarurusahang tulad natin, gayon mang siya'y walang kasalanan. Inapin niya ng Panginoon ay walang kasalanan. Pero naroroon sa krus, tulad nila. Tapos sabi niya doon sa katabi niya magnanakaw, sa kausap niya magnanakaw, karapat dapat tayong parusahan dahil tayo ay makasalanan. So alam ng Panginoon, dinig ng Panginoon, bagamat ito ay hindi directly sinabi ng magnanakaw na ito sa Panginoon. Alam ng Panginoon na siya ay umaamin sa kanyang kasalanan. Pinasabi niya na siya ay makasalanan. Kaya noong humarap siya sa Panginoon, nasabi niya, Panginoon, Jesus, alalahanin mo ako pag naghahari ka na. Malinaw na malinaw sa Panginoon ang kanyang pagpapahayag ng kasalanan. Bagaman hindi niya sinabi na, Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon at aking tagapagligtas, alam niya ng taong yon na umamin sa kasalanan ay naniniwala na kaya si Jesus pinapapako doon sa cross para sa kanyang kasalanan. At ano sinabi ng Panginoon? Ngayon din, sasama kita sa paraiso. Kaya sinasabi natin, mga kapatid, na ang pag-amin ng isang tao na siya ay makasalanan ang pinakaunang hakbang para sa kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Kaya dumulog tayo sa Panginoon. Kapag matapos na ma-realize natin na tayo makasalanan o ikaw ay makasalanan, dumulog ka sa presensya ng Diyos. Magpakumbaba ka at manalangin kahit sa iyong silid. Aminin mo sa Panginoon na ikaw ay makasalanan. Na ikaw ay may kasalanan. Humingi ka ng tawad sa Kanya. Dahil ngayon, ang araw ng kaligtasan. Hindi naman natin alam ang bukas, pero ipinaalala sa atin ng Diyos. Ngayon, ang araw ng kaligtasan. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, aming amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagluluwalhati at nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa kapahayagan mo ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat po sa tulong ng iyong banal na Espiritu na sa hapon na ito ay muli po kaming makapag-aral ng iyong mga salita. Salamat din po sa mga tao na nakakapakinig ng mensahe mo, Panginoon, upang ipaalala sa kanila ang kasalanan. At sa gayon, sila po ay manumbalik sa iyo, magpakumbaba, aminin ang kasalanan at ihingin nila ito ng tawad sa iyo, Panginoon, upang maihanda nila ang kanilang kaluluwa sa kaligtasan na iyo pong binibigay. Salamat po, Diyos. Dinadalangin ko po na sa sinumang kapatid o kaibigan na magpapakumbaba sa iyong harapan, ang iyong banal na Espiritu ang tumulong po sa kanila upang maalis ang takot, hiya, gaano man kalaki kasalanan na kanilang nagawa. Bukod sa kasalanang minana kay Adan at kay Eva, naniniwala po kami, Panginoon, na kami po bilang tao ay nagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa. Pero walang imposible sa iyo at sa iyong pagpapatawad. Ang mahalaga lang ay aminin namin sa iyong harapan na kami ay isang makasalanan. Maraming pong salamat. Sa iyo po kami sumasamba. Huwag pong aming itinataas sa hapon na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Magandang umaga po muli at hanggang sa susunod na linggo po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Vic Reyes, na nagsasabing, mahal ka ng Diyos.
All we like sheep have gone astray, each of us turning our own separate way. We have all sinned and fallen short of your glory, but your glory is what we desire to see, and in your presence is where we long to be. Oh Lord, show us your mercy and grace. Take us to your holy place, forgive our sin and heal our land. We long to live in your presence once again. Taking our sickness, taking our pain, Jesus the sacrificed Lamb has been slain. He was despised, rejected by men, he took our sin. Thank God he did. Draw us near to you, Father, through Jesus your Son. Let us worship before you, cleansed by your blood. Oh Lord, show us your mercy and grace. Take us to your holy place, forgive our sin and heal our land. We long to live in your presence once again. Show us your mercy and grace. Take us to your holy place, forgive our sin and heal our land. We long to live in your presence once again.